Go ahead, sir. Well, first of all, Karen... Pwede ka magtagalog, sige. sir, for Mang Rodel. Alam mo, Mang Rodel, at saka sa mga kasama natin, sinabi ng kataas-taasang hukuman na nandyan yung stock distribution option at naaayon yan sa saligang batas. Kung baga, hindi pwedeng sabihin ng ating kataas-taasang hukuman na ito na lang ang lupa kasi may umiiral na batas. At ang sabi pa nga ng Korte Suprema, yung ginawa ng Kongreso, yung Section 31 ng Republic Act 6657, yung Comprehensive Agrarian Reform, yung pagbibigay ng lupa sa korporasyon na kung saan nagmamay-ari din ng magsasaka ay tama rin. Hindi, ang land reform ay hindi lamang direct land to the individual. Na meron bang ibang pamilya maliban sa pamilya Cuangco na nagbigay ng stock option? Ang pagkakaalam ko, maraming nag-avail din ng stock distribution option. Pero ang gusto kong sabihin dito, yung kaso na ito ay particular lamang sa Hacienda Luisita. Sinabi ng husgado yan. No? May ginamit silang termino dyan. Go ahead, Pro hac sir. vice, sabi nila. Pero ang sabi nga natin, huwag sana tayong mag-create ng kaligaligan sapagkat sa nakita ko, kaya din, sa tingin ko lang, kaya sinabi ng Korte Suprema mag-referendum upang once and for all makita rin na, o yan, nandito na ang DAR. Tingnan natin kung yung magiging resulta pareho pa rin. Ang pagkakaiba nito, Karen, kaya nga mas nakakabuti rin sa mga manggagawang bukid, mas malaki na yung sakop ng referendum. Pero ang hindi magandang sitwasyon dito, pagagastusin natin ang magsasaka kasi babayaran nila yung lupang ibibigay. Doon sa naganap na compromise agreement last year at doon sa nung 1989 na kung saan sinimulan ng SDO, libre lahat. What do you mean? Kapag nagkaroon ng referendum at pinapili ang farmer worker beneficiaries, At pumili ng lupa. pinili nila lupa, babayaran Babayaran pa nila yun. Ba't naman ganun? Hindi, nasa batas yan eh. Just, hindi mo pinapamahagi ng libre ang lupa kasi yung may-ari ng lupa may karapatan din naman. Hindi, pero ang tulad ni Mang Rodel, na buong buhay niya nagtatrabaho siya sa lupang yun. Hindi pa niya nabayaran yun sa tagal ng panahon? Hindi, kailangan liwanagan natin yung tenant at farm workers. Yung nagaganap nating land reform, magmula pa nung panahon ni Kong Dadong, ni Ramon Magsaysay, ni Marcos, rice and corn, merong tenants. Diyan ka nakatanikala sa lupa, kaya dapat sa'yo na yan. Maliwanag yun. Nung nagkaroon na ng EDSA Revolution, nung maupo si Tita Cory, ang sinabi niya, i-cover natin lahat. Okay. At ang nasama, yang mga lahat ng agricultural. Ngayon, yung sa tubuhan, hindi sila tenant. Kasi may magtatrabaho dyan, isang araw lang, merong isang buwan, merong pupunta sa Tarlac, nagbakasyon doon, nagtrabaho sa tubuhan, Hindi yun. alis. Oo. Pero, ang ginawa nga dito, kahit nagtrabaho ka lang ng konti, basta original na nandun ka, may karapatan ka ngayong mamili ng lupa or pag-aari sa kumpanya. So, Mang Rodel, saan ka sa dalawang yun? Sa alin po, yung Doon ka Matagal sa na. tubuhan? Tenant ka ba o worker beneficiary? kung po ako, miyembro po ako ng ULU, United Workers Luisita. Manggagawang bukid lang Ayun, po. manggagawa. Gano'n na po kayo katagal? Since 1973 pa po. Nagtrabaho sa So, hindi ka nag-avail ng stock option noon? Hindi po. Hindi. Ito kasi, sir, yung mga nag-avail ng stock option noon, ito yung ni-revoke, diba, na desisyon. Bakit naman kasi ang liit-liit? Yung iba may mga umuwi, may 1,000 piso, 2,000 piso. Parang nakaka-insulto naman yun, teka, sir. kailan liwanagin natin, yun yung sinabi natin, yung binigay na financial assistance. Yun, hindi obligasyon talaga na ibigay. Nagkaroon ng compromise agreement nung nakaraan, sabi ng mga parties na nagsampa din ng kaso, tapusin na natin itong kaso. Maggawa tayo ng referendum, pero sana magkaroon kami ng financial assistance. Anong ginawang mekanismo para malaman kung paano papartihin? Kasi hindi mo pwedeng, eto pera, hati-hati basta kayo. Katulad nga ni Mang Rodel, kung matagal na siyang nagtrabaho, mas malaki ang dapat niyang makuha. Kung ito naman ay 2 araw lang, pero nakalista siya as farm workers, bibigyan pa rin. Pero kaugnay dun sa tinrabaho niya. Pero alam mo Karen, kaya nga farm workers, may sweldo sila. Na ibig sabihin, yung benepisyong binibigay nato, hindi dahil sa pinagtrabahuhan nila yun. Kung hindi nabayaran na sila ng sweldo, ito financial assistance. Kaya ito yung isang malungkot siguro, pero nakalagay, maliwanag naman ang pahayag natin kahit last year. Kapag hindi na-aprobahan yung compromise agreement, hindi na babawiin yung naipamigay. At siyempre, ang ating mga kaibigan sa media, siyempre, hinedline pa, pinokus yung nakuha ng isang matanda. Siyempre, makabagbag damdamin yan. Pero
hindi nila tiningnan o pinakita na marami naman doon nakakuha ng libo at natuwa dahil kasi hindi naman sila nagtatrabaho, nabigyan sila ng... Ano ang pinakamalaking nakuha ng isang magsasaka doon sa stock option? Ang pagkakaalam ko, may mga 9,000 o Opo, mahigit pa. supervisory group po yun. Pero sa bagay po naming mga manggagawang bukid, financial assistance po yung 37 centavos, 175 centavos, 3 pesos, 5 pesos. Financial assistance daw po yun na pambili namin ng Clorox. Masyado naman yun, Hindi, Karen. attorney. No, that's Ang Sobra liit po, naman sobra yun. po yung ginawa nilang yun. Pag tiningnan mo ganun, Kung Karen, maliit. Pero kasi, ang nakapaloob Pero dyan, hindi 150 million. Ang unang pinamigay na financial assistance, 20 million. Sa 10,000 maghahati-hati, natural, yung 20 million maliit lamang. At kung ikaw ay dalawang araw o 3 araw ng trabaho, may computation na ginawa at kasama rin ang mga farm workers na nag-compute, de sana, nag-alsa na yung mga ay, bakit ganito lang ibinigay? Pero, kaya nga ito, referendum na naman, na nababahala ako siguro sa... naiisip nila, sir, aanihin pa yung pag-aalsa at tagal-tagal na Hindi, nilang nag-aalsa. hindi naman. Opo. Nababahala ako kasi parang ipinapakita natin at mawalang galang na kay Elmer na ganun yung sitwasyon. Pero sana makita natin na may iilan at nirerespeto natin yan sa demokrasya, na may iilan. Kaya nga sinabi ng Korte Suprema, sana mabasa natin yung full text. Kayong 27 na miyembro ng ganitong grupo, after 20 years, sasabihin nyo unconstitutional. Too late in the day, sabi nga ng Supreme Court. Okay. Now, Umiral yan ng napakahabang panahon, nakuha nyo mga benepisyo at nirecognize ng Korte Suprema na may benepisyo talaga. Okay, let's move forward, no? Sa Korte Suprema, definitely, si Chief Justice Renato Corona was the only one that had said, na sinabi po ni Chief Justice Corona, na ang stock option was unconstitutional to begin with. So, bukod tanging siya lang ang nagsabi na unconstitutional, na ginawang option talaga yung pagbibigay ng stocks. Sinabi niya sa kanyang desisyon, doon nung nagrebattle sila, nagkadebate, na dapat pag land reform, lupa talaga ang ipamahagi at hindi binigay itong stock option. Eto tanong ko ngayon, sir. Nakalagay doon sa desisyon that ang Department of Agrarian Reform ang magsischedule ng meeting ulit sa may 6,200 at 76 na farm worker beneficiaries at ipapaliwanag ng DAR sa kanila ang epekto, consequences, legal at practical implications kung ano ang pipiliin nila. Ito ang majority decision ng Supreme Court. Ang tanong ko nito, sir, ano ang tiwala ng ang kasiguruhan ng mga farm worker beneficiaries? Ang DAR is a government entity at si Pangulong Aquino, kung saan ang pamilya niya ang may-ari ng Hacienda Luisita, what is their assurance that DAR will work for them? I mean, it's such a strange situation. Di ba? Hindi lang po yun, ma'am, yun pa pong ang Presidential Agrarian Reform Council ay ang presidente ng ating Pilipinas at ang presidente ng ating Pilipinas ay isa din po sa nagmamay-ari ng Hacienda Luisita. But do you see, attorney, I mean, how odd it is? It's like Obama saying something should have been done and yet he owns the very thing na hindi magalaw-galaw. I know he's divested everything. But does that make a difference in the Philippines, frankly? I mean, if your family owns it, I mean, this is the one sore spot when it comes to agrarian reform, that people cannot touch the Coangco land. So, I mean, I don't know how... I respect your view, Yeah. Karen, and lahat ng mga tuligsa at mga kritisismo rito, welcome yan. No? Pero tingnan natin, no, kung pinanood natin at binasa natin, ang mismong ahensya na kung saan nga namumuno si Pangulong Aquino, tutol doon sa stock distribution option. Ang Office of Solicitor General. Tutol. Nasa record yan. At Okay. nag-argue sila, sabi nila, it's unconstitutional. Okay. So, ibig sabihin, dahil Pangulo siya ng Pilipinas, nagsalita ang lead agency niya, siya rin yung nagsasabi noon. Natutol. No? Natutol. Pero No? sinabi pa Alter ito, ego sir, siya, no? nung presidente na si Pinoy? Oo. Kasi Okay. nung magkaroon ng oral argument, si Pinoy na ang nakaupo. Okay. At ang masasabi ko nga, ito nga yung kaso na nandyan na, hindi pa presidente si Presidente Noynoy. Ngayong na-desisyon na presidente siya,
talagang lalabas yung issue na sinasabi mo. Pero itong masasabi ko bilang abogado at bilang Pilipino rin naman, sa pagkakakilala ko sa Pangulo at sa pamilya nila, tama yung desisyon na hayaan mo ang mga magsasaka mismo ang magdesisyon. Let the Luisita folks decide for themselves. Last year, there was a bishop, si Bishop Florentino Sinense, nagsabi niyan. And sabi ko nga, sana ganun din ang sinasabi ng tao. Mapagtiwalaan natin yung katalinuhan din naman ng mga manggagawang bukid. Kaya nga pinapakinggan natin si kasama dito. Ito nga po yung kwan namin, ang paulit-ulit na panawagan po namin, ma'am, na hindi po referendum. So kung talagang dinidinig po kami ng Pangulo, yung tamang daan, pagbabago, tuwid na daan, ito na po yung pagkakataon niya. Ipamigay na ang lupa ng mga Hacienda Luisita sa mga manggagawang bukid. Hindi po namin kailangan sa panig naming ambala o ang manggagawang bukid ng Hacienda Luisita ang referendum. Ang tanong ko, Mang Rodel, to balance the discussion is, baka naman hindi lahat kayo gusto ng lupa. Baka naman kayo po gusto nyo ng lupa. Paano po yung ibang mga trabahador? Baka naman hindi nila kayang bumili ng lupa o alagaan ang lupa o kumbaga patakbuhin at palaguin ang lupa na sila lang po ang nagpapatakbo. Kasi po, ang nakukuha ko po dyan, sa batas ng CARP daw po ay babayaran mo daw po yung lupa. Pero po sa kasaysayan po ng Hacienda Luisita, bago mapunta sa kamay ng mga kawangko, nising kunduling po walang galing sa kanilang bulsa. Pero hindi na po yun ang issue. Hindi na po yun ang issue. Wala na magagawa doon. Opo, nagdesisyon po ang 1985, Regional Trial Court, nanalo na naman po kami. 2004, 2005, nagdesisyon na naman po ang park na i-revoke yung stock distribution option hanggang nagsampa ng kaso ang ng motion for reconsideration ng kawangko, mag-TRO. Gaano katagal yung TRO, nagbabayad sila ng gaano kamahal. Pero tuloy-tuloy po yung panawagan namin, lupa, hindi po referendum. Pero sa mahigit na 5,000 benepisyero na pirmado, doon sa aming petition 2003. Pero paano po ito, Mang Rodel? Nandito na po tayo ngayon Supreme Court na ang nagsalita. Wala nang aakyatan ha. Opo. Wala na po kayong aakyatan pa. Yun na po yun. Nagsalita na sila. Referendum ang huli nilang desisyon. Kumbaga, binitawan nila sa kanilang mga kamay na magdesisyon ng stock option o lupa. Binalik nila sa inyo. Anong hiling nyo na ngayon? Ang hiling po nga namin sa ating kataas-taasang korte, wala na sir, tapos na Ang hiling po namin ngayon sa ating Pangulo ay magdesisyon na siya na pamigay na ang lupa. Kasi po siya yung Presidential Agrarian Reform Council bilang pinuno ng ating bansa, siya po yung may kakayanan ngayong magdesisyon. Kasi siya rin po ang magmamando Siya po yung Pangulo. So ang panawagan po namin sa kanila, dito nyo po maipapakita yung pagbabago, tuwid na daan, kung walang kurap, walang mahirap. Linisin po niya ang bakuran niya. Linisin daw ang bakuran. Okay. Well, I don't think, frankly, the President will be acting on this at all. He's probably hands-off. Yes. But it is a bit odd if he is the President of the Agrarian Reform Council. Where does he stand on Hacienda Luisita? Ang pagkakatingin ko nga dyan bilang Pangulo na siya ng lahat. Maganda yung tinura ng kaibigan natin na magdesisyon ng Pangulo. Pero hindi tayo nasa sosyalista o komunismong bansa na ang Estado pwedeng kunin yan, pamimigay ko sa gusto ko. Kanya naman nandito tayo sa, hindi kanya. Okay, isa lamang siya sa may-ari. may-ari. Sino ang may-ari ng Hacienda Luisita? Ay ang mga legitimate farm workers at ang TADECO or Tarlac Development Corporation. Na Sino kung saan po ang TADECO? Ang may-ari ng TADECO ay ang Cuangco Aquino family. Sino po sa Cuangco Aquino family, sir? Sinong mga pangalan na nandoon? Lahat ng nasa pamilya ay kasama. Subalit ang mga, halimbawa, kung 5 silang magkakapatid, hahatiin mo pa yung share nila sa 5. So paano po yun? Are we talking about Balsi, Pinky, Chris, ganon? Kasama sila doon. Okay, so wala na po si Pinoy doon. Wala na siya. Sapagkat nung maging Pangulo, sinunod niya yung sinabi sa Ligang Batas, mag-divest ka kung ano mang interest mo na meron sa pwedeng magkaroon ng conflict of interest. No? At kahit na nandun siya, hindi siya naging opisyal o nakaupo sa board ng Hacienda Luisita, wala siyang naging papel na mahalaga or naging papel na pwede niyang ma-influensya ng desisyon. At kaya nga tayo nandito, so, hindi dahil... sino chairman ng board, sir, nila? Ngayon, ang aking kamag-aral, si Fernando Cuangco,
At kaya tayo nandito dahil lang doon sa siya naging kaklase ko sa law school. Okay.